Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid, naway sumainyo ang kapayapaan. Batay po sa mga kasulatan nating naririnig o sa mga pagbasa sa araw na ito, sa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon, mapapansin po natin na meron tayong dapat pag-usapan at mahalagang ating maintindihan. Alam nyo, kung merong magkakalaban at kung mautak ang kalaban, ang ginagawa niya ay ang taktika na divide and conquer. Gagamitin niya ito upang ang kanyang kalaban ay maglalaban-laban mismo sa kanilang sarili at madali niya itong patumbahin. So dahil sila ay nagkawatak-watak na at hindi na magkaugnay-ugnay, madali mo silang talunin. Bakit? Dahil sila mismo na iyong kalaban ay nagbabanggaan at sila mismo ay nagtatapakan at magpapatayan. At ito ang nakakagulat. Ang simbahan, tayo, ay naisirain ng ating kalaban, ang kontra. At matagal nang hangad ng kalaban na ang simbahan ay nais nitong patumbahin. Kaya po, hindi nakakapagtaka na kahit sa ating banal na kasulatan, ito po ay ating matatagpuan. Ang konkretong ehemplo ay ang nangyari kina Saulo at David. Si Saulo ang hari o pinuno ng panahong iyon at si David ay isang mandirigma na kasama ni Saulo upang alisin ang mga hadlang sa kanilang paglalakbay bilang bayan ng Diyos. Ngunit dumating ang punto na si Saulo ay nainggit kay David. Bakit? Dahil nga si David ay isang makisig na binata, matalino sa digmaan, at marami pang iba pang katangian na si David ay pinupuri ng karamihan. At dahil dito, tinubuan ng inggit si Saulo. At hindi niya naintindihan na si David ay kasama niya at sundalo niya o kasama niya sa pagdirigma. Kaya nga po, ang naabala dahil hindi na sila magkakatugma, nais ni Saulo na patayin si David hanggang sa punto na si David ay nagtatago na mismo. So ito ay isang malaking kalukuhan dahil nga po nakompromeso ang gawain nila sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. At kumbaga sabihin, naaabala ang misyon na dapat nilang gawin para sa Panginoon. At ito ang ating matatagpuan din sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga numero. Kasi minsan bumaba ang Panginoon at namahagi ng Espiritu Santo upang ang mga matatanda ay gabayan ng Diyos upang pagkaisahin ang kanyang bayan. Ngunit, isang beses may naiwang dalawang matandang lalaki sa kampamyento, si Eldad at saka si Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sila nakasama. Gayunpaman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Kumbaga sabihin, they were prophesying in the name of God. Dahil dito, sinabi ni Josue, kasi yung binata nagsumbong kay Josue, at si Josue naman na anak ni Nun at katulong ni Moises, nagpunta kay Moises at nagreklamo, bakit di ninyo sila sawayin?
Ngunit sinabi ni Moises, "Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon." So kumbaga sabihin, nainggit itong binatang ito at sinumbong kay Josue, at si Josue naman ay nagkaroon ng pride at sinabi niya kay Moises na patigilin si Eldad at si Medad. At mabuti na lang na tama ang pananaw ni Moises. At ang sagot niya, "Mas gusto ko pa nga na magiging propeta ang lahat." Ibig sabihin, lahat ay kikilos, lahat ay gagawa para sa misyon ng kaharian upang palawakin at patatagin pa ang kaharian ng Diyos. At mga kapatid, ito rin ang ating matatagpuan sa Ebanghelyo. Nung may isa, lalo na si Juan, napansin niya na merong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan sa pangalan ng Panginoon. Okay, basahin natin. Nung panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakikita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." So mga kapatid, dito po natin makikita na parang magkatugma ang sinabi ni Moises at ang sinabi ng Panginoon. Ang mas mahalaga ay matupad ang misyon ng Diyos. At bakit ko sinabi kanina na maraming nagnanais o maraming kumakalaban, o kumbaga sabihin, ang demonyo ay kumikilos upang sirain ang simbahan. Ang masamang espiritu ang siyang nag-uudyok, nagtutulak na hindi tayo magkakaisa at upang madali tayong matutumba. At palagi nating nasasaksihan ito sa ating mga tahanan, sa ating lipunan, sa ating bansa, o sa mga organisasyon at sa ating simbahan mismo. Palaging may nag-uudyok upang mag-inggitan, magkagulo-gulo, at mag-uunahan, magsisiraan, hanggang mag-uupakan, magpapatataasan, at wala nang magpakumbaba. So mga kapatid, marami tayong konkreto na ehemplo. At ang isa nito, banggitin natin, kung napapansin ninyo, ito ay matatagpuan natin sa mga religious organizations. At palaging may iringan. At ang nakakalungkot, dahil kung minsan, ito ay nasa mismo sa ating mga kaparian o kaya sa ating parish staff. Kaya po, mga kapatid, pag-aralan nating mabuti na dapat pakinggan palagi ang salita ng Diyos o ng ating Panginoong Hesus, na ang mas mahalaga ay matutupad ang misyon ng Panginoon kaysa ibubuhos natin ang ating enerhiya at kakayahan na itaas ang sarili. Bakit ba't nga tayo naglilingkod sa simbahan? O bakit tayo ginawa ng Diyos na lingkod ng ating mga tahanan? Ang lahat ay ating dapat maintindihan na ito ay sadyang tinawag tayo ng Diyos upang ayusin, pagkaisahin, at dapat ang misyon ng Panginoon, ang pagkakaisa, ay ating itataguyod.
Kaya dapat nating maintindihan ang lahat ng ito dahil kung tayo ay nagbigay daan upang tayo ay maging instrumento ng pagkawatak-watak sa pamamagitan ng ating pagtataas ng ating sarili, ito'y malaking abala dahil hindi na natin matutupad ang misyon ng Panginoon. Kaya dapat palaging ito ang mahalaga para sa ating buhay at ito ang ating pahalagahan bilang mananampalataya ni Kristo. Kaya po, mga kapatid, huwag maghunos dili o huwag agad-agad gagawa ng kung anong gusto natin, kundi palaging magdasal, palaging isipin, ano ba ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos.